God is good. And all the time. God is good. And all the time. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Yes, He is. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, He is. God is good. All the time. Here we go. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good. All the time. That's right. Listen. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He's put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good. Yeah, all the time.
Manalangin po tayo sa ating amang dakila. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa panibagong araw. God is good all the time, lalo na sa panahon ng pagsubok. God is good all the time. Hindi siya nagkulang sa atin. God is good all the time, sapagkat lahat tayo ay binigyan niya ng pagkakataong makapasok sa langit, makarinig ng daily gospel. Kaya God is good all the time. Amazing God. Napakabuti. Humingi po tayo ng kapatawaran sa isang Diyos na napakabuti. Panginoon, patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko sa nakalipas na oras. Ano po man ang aking nasabi, nakilos, naisip, sa iyo ko yung Lord ginawa. Linisin mo po ang puso ko sa mga oras na ito, sapagkat kapuspusan lamang ng Espiritu Santo ang aking kinakailangan. Kami po ni Brother Bong Garcia, ipuin mo po ang aming mga espiritu na magkaroon ng koneksyon sa iyong Espiritu, Panginoon, sapagkat ikaw ay dapat naming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Bigyan niyo po kami ng karunungang nagmumula sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng kababaang loob na ikaw ang maitaas namin sa Facebook Live na ito, ng Friday Gospel, ay magkaroon kami ng kanya-kanyang panginilay. Gamitin mo lamang kami ang instrumento ni Brother Bong Garcia. Wala kaming magagawa, Lord, kung wala ka. Salamat sa pagkakataong ginagamit mo kami upang maging daluyan ng iyong mabuting balita. Gayon din, Lord, ang panalangin ko sa mga makakarinig ng Friday Gospel. Ipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga puso. Bigyan nyo sila, kami, ng kababaang loob na parang mga batang nakikinig sa mapagmahal ng mga salita ng Panginoon. At man ng mga pangit, negatibo na isipan namin, in Jesus' name, kinakas out ko po. At kapuspusan naman ng Espiritu Santo ang hinihingi namin. Live ang Facebook Live na ito. Sa oras na ito, live din ang iyong presensya. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa Ama, sa pamamagitan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita, ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Babala laban sa pagpapaimbabaw. Samantalang numaragsa ang libong-libong tao, ano pa't nagkakatapakan sila? Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseyong ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di nalalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga sihid ay pagsisigawan. Excuse me.
ang dapat katakutan? Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, welcome po ulit sa The Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Kumbaga, masasabi natin salamat sa Panginoon muli ting umaga. Pinapakain mo po ang aming espiritu ng iyong mga salita. Sabi nga, pagdilat pa lang ng, actually, hindi pa dumidilat yung mata, pagkagising pa lang ng diwa, masasabi na natin na seek first the kingdom of God. Isimpi po natin na ang Panginoon ang dahilan kung bakit po tayo nagising. Kaya nga diba sabi, God is good all the time. Sapagkat napakabuti ng Panginoon. Kumbaga, ito pong Facebook Live na ito, nagpapaalala sa atin na inutos ng Diyos na everyday basahin po nating Bible at pagnilayan. Kung hindi pa tayo makapagbasa, pwede naman tayong mag-umpisa sa pakikinig. Kamukha po ng Facebook Live na ito. O kaya masasabi natin na sabi din ng Panginoong Jesus na hindi lang naman sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. At gayon, gusto ng Diyos na tayo nagbabago everyday. Gusto ng Panginoon na maging Christ-like tayo. So, paano natin mababago ang ating sarili kung walang tayong komunikasyon sa Panginoon, di po ba? Di ba, ang love story, nagsisimula yan sa communication. So, kailangan natin makapag-communicate po kay Lord everyday. Kung sa ganun, may transformation, bagong nilalang, new creation, ang gusto po ng Panginoon. At syempre, kapag tayo handa na, nagkaroon na tayo ng pagbabagong puso, nagbalik loob tayo sa Diyos, isinuko natin ang lahat, tayo nagkaroon ng humility, pwede na tayo makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi lang naman kinakailangan maging pari ka o preacher, kailangan lang po talaga, yung puso mo ay nasa Panginoon, nasa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay mapaghimala. Sabi nga, the greatest miracle na pwedeng mangyari sa isang tao, yung isang taong masama, nagbalik loob sa Panginoon. Naganap na sa Kanya. Ang pinakadakilang himala. Bukod pa dun sa masasabi nating nagpagaling ang Panginoon ng pilay na kalakad, bulag na kakita, higit pa dyan ang gusto ng Panginoon kung bakit siya ay naging manggagamot ng mga taong may sakit spiritual. Yung ating masasamang ugali kasi tayo po mapupunta sa impyerno kapag hindi po tayo nagbago. At ngayon po ay Friday Gospel. Salamat sa Panginoon, October 16, 2020 na. Talaga naman, no, sa bawat magpapalit ng pets, ng date, talagang biyaya. Ako'y nararamdaman ko talaga ang kabutihan ng Panginoon. Talagang tayo binibigyan pa ng pagkakataon. At ang ating pong pagninilayan ngayon ay mula po sa Lucas chapter 12 verses 1 to 7. At tungkol po ito sa babala laban sa pagpapaimbabaw at ang dapat katakutan. Ayan. So makakasama po natin ngayon si Brother Bong Garcia. Siya po ay isang matagal ng mga ngaral sa salita ng Panginoon. At marami po tayong makukuhang mga advices sa kanya, reflection, sapagkat sigurado naman na hindi naman siya basta instant na naglingkod o sumunod ka agad sa Panginoon. Nagdaan din siya sa mga pagsubok. Kaya isa din po siyang radio anchor sa DWBL Bright FM 91.9 at gayon din siya din ng head servant ng Servants of God Community Catholic Charismatic. President din po siya ng Catholic Faith Defender.
So, sa madaling salita, meron na siyang karanasan sa paglilingkod sa Panginoon. Di po ba? At gayon din, masasabi natin na sa kanyang karanasan sa Panginoon, may babahagi niya yung kanyang mga na-encounter na pagsubok. Ito, kamukha nitong gospel na to, no? Kung anong masasabi niya tungkol sa mga mapagpag-imbabaw, tungkol sa mga dapat nating katakutan. So, bigyan po natin siya ng pagkakataon sa tulong ng Panginoon at maraming salamat sapagkat ang Panginoon ay talaga namang napakabuti. Nagbigyan natin ng pagkakataon ng ating kapatid na pagbahagi ng kanyang karanasan sa Panginoon. So ito po, tinatawagan po natin siya ngayon at sana walang maging problema sa signal. Kasi pag ngayon pong ulan ng ulan, minsan nagkakaproblema po tayo sa signal. Hello? Hello po? Good morning. Narinig po niyo? Yes, good morning po. Bali, okay na po kahit walang camera. Kahit ano lang po, boses. Kasi boses lang naman po yung pakikinggan. Anyway, hello, narinig niyo po ako? Opo, sige. Okay. So, bali ngayon po na-introduce ko na po kayo. Bali po yung gospel natin, tungkol po dun sa babala laban sa pagpapaimbabaw at ang mga dapat katakutan. So, nasabi ko po sa kanila na maraming salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makarinig naman po kami ng pagninilay mula po sa inyo sa mga karanasan nyo sa pagpapaliwanag ng mabuting balita. So ngayon po naka-live na po tayo at pwede na po kayong mag-start magbigay ng reflection. Amen, sige po. So, okay na ba, sister? Okay na po, sige na po. Umpisa na po kayo. Okay, magandang umaga mga kapanalig at maraming salamat kay Sister Angelica Dorden na pinili ako para makapagbigay ng reflection sa ating ebanghelyo sa araw na ito, October 16. So binabati ko po lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng ating kapatid na si Angelica. Gandang umaga mga kapanalig at salamat sa Diyos na ipo'y buhay na buhay, pinagpapala, pinalalakas upang tayo ay makapaggawa ng mission para sa ating Panginoon. Amen. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito, mga kapanalig, ay turing nga ng salita ng Diyos ay magaganda, no? Para sa mga anak ng ating Panginoon. Una, sa first part, yung babala laban sa mga pagkukunwari. Sabi nga ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga levadura o pampaalsa ng mga pariseo at mga eskriba. Alam po ninyo mga kapatid, kung ating babasahin po, no, yung bagong tipan, ang ating Panginoon ay walang taros na pinagsasabihan po ng ating Panginoon ang mga pariseo, mga eskriba. So ito yung mga taong napili pero hindi naman ginagawa yung tunay na aral ng ating Panginoon. Sabi nga, mga lawgiver pero mga law broker. Sunod-sunod na araw, ang ating ebanghelyo ay tumutukoy sa mga pariseo, mga eskriba. Minsan ang sabi niya, napakaganda ninyong tignan, pero ang kaloob-looban ninyo ay napakabaho at bulok, sabi niya, no? So mga kapanalig, sa panahon din natin ngayon ay maraming mga pariseo at mga eskriba, no, na nakapaligid sa ating lipunan at hindi lang sa lipunan kundi sa ating simbahan. Hindi na yata mawawala, no, ang mga katulad nila. Kaya mag-ingat daw tayo sa mga palaso ng mga eskriba, mga pariseo. Wala silang ginagawa kundi tuligsayin ang ating Panginoon, punayin ang kanyang mga magagandang ginagawa, no? Kaya tayo mga kapanalig, patuloy lang tayong gumawa para sa ating Panginoon.
as long na ang ating ginagawa ay para sa Kanya, huwag tayong matatakot. Amen. Yan po ay sinabi ng ating Panginoon na go ye and preach the words of God. At sa ating paglilingkod sa ating Panginoon ay marami pong mga hadlang, no? Una, sa ating tahanan. Pangalawa, sa ating kapaligiran. Pangatlo, no, even sa mga co-believers and non-believers, marami po ang mga katulad po ng Pariseo at mga Eskriba. Mag-ingat tayo, no? Pinag-iingat tayo ng Panginoon. At sa buhay natin, gawin lang natin yung dapat at nararapat. No? Kung ating pag-aaralan, no? Sabi nga ng ating mga ebanghelyo, no? Sa mga sumusunod na araw na nakaraan, ang mga Pariseo ay punong-puno ng kasinungalingan. Marami silang maskara, no? Sa kanilang mukha, sa kanilang puso, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Tayong mga pinili na Diyos, no? Magpakatotoo tayo. Yun ang ating ebanghelyo. Magpakatotoo tayo, Amen. no? Ipakita din natin ang ating lebadura, yung lebadurang galing sa ating Panginoon. Hindi yung lebadurang galing sa mga Pariseo, mga Eskriba, na instead na silang manguna, instead na sila ang maging uwaran, instead na sila ang maging asin at liwanag, sila pa po ang nakapagbibigay ng katitisuran, no, sa maraming tao. Sabi nga, be a blessing, maging pagpapala tayo sa marami at hindi tayo katitisuran. Kaya palagi kong idinadalangin na lahat tayo, lalo na yung mga naglilingkod sa ating Panginoon, magpakatotoo tayo. Gamitin din natin yung mabuting lebadura, no? Para sa ikabubuti in the common good ng ating mga mananampalataya, lalong-lalo na yung mahihinang Kristiyano. Sana huwag na silang matisod upang sila alubusang mawala sa presensya ng Diyos, kundi tayo ay gagamitin ng Panginoon na bilang mabuting lebadura para mailapit natin sila sa Panginoon. No? Alisin na natin kung meron pang natitirang maskara sa ating puso. Magpakatotoo tayo sa ating ginagawa. Magpakatotoo tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Huwag kang matakot. Sabi nga sa second part, huwag nating kakatakutan ang mga taong nakakapatay lang ng katawan, kundi katakutan natin yung pumapatay, no, ng katawan at kaluluwa, no, na pwede tayong mabulid sa impyerno. Kaya maging matapang tayo, lalo na kung tayo nasa katuwiran. Maging matapang tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maging matapang tayo, no? Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ko ikinaihiya ang mabuting balita, no? Ng pangaral. Huwag nating ikahiya na tayo'y maging liwanag, maging asin, maging mabuting lebadura sa marami. Oo, maraming pagsubok sa pagtupad, maraming pagsubok sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, napakasarap ang maglingkod kay Lord. Amen. Given po yun Amen. kung tayo'y inuusig. Given lang po yun kung tayo'y pinagwiwigaan ng masasama. No, nagkakalat sila ng mga fake news. Yun ang ano ngayon eh, yun ang trending ngayon sa media eh, yung Amen. mga fake news, no? Na nagkakalat sila ng kasinungalingan. Nagkakalat sila upang maging mabango ang kanilang mga himahin, no? Maging sa sanlibutan o maging sa loob ng simbahan. Kaya inuudyukan tayo ng Panginoon na palagi tayong magpakatotoo. Amen. Magpakatotoo tayo sapagkat wala naman tayong malilihim sa ating Panginoon. Sabi nga, tayo'y hubad at lantad sa paningin ng Panginoon. No? Pawang mabubuti ang ating sasabihin
no? Yung mga salitang nakakapagaling, nakakahilom sa mga puso ng mga sugatan, mga salitang nakapagbibigay ng pag-asa sa ating mga kapatiran. Yan ang nais ng ating Panginoon. No? Magpakatotoo tayo kasi napakasarap na magpakatotoo tayo sa harapan ng Diyos, magpakatotoo tayo sa ating ginagawa, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Na ang tanging layunin natin ay mabalita natin kung gaano kabuti, kamahal ang Diyos, lalo na sa mga tao. At ako'y nagpapasalamat kay Lord, no? Sa pamamagitan po ng media, no? Marami tayong tinawag ni Lord. Isa na yan si Sister Angelica na araw-araw ay binabalitang mabuting balita. Kasi ang mundo ngayon punong-puno po ng kasinungalingan. Amen. Mga maririnig mo sa internet, sa radyo, mababasa mo sa mga dyaryo, mga salitang nakakadismaya, mga salitang puno-puno ng kasinungalingan, no? Opo. Ewan ko bakit marami mga taong makakapal, no? Kahit gumawa ng mga fake news, kasinungalingan para kumita, para manira, no? Yan po ang offer ng mundo. Pero tayo na nasa ating Panginoon, bawang katotohanan lamang. Good news, ito nga, salita ng Diyos. Amen. And thanks be to God, no? Maraming ginagamit ang Panginoon. Isa na ito si Sister Angelica para itong kanyang ginagawa ay maraming kaluluwa ang makasumpong, maraming kaluluwa ang makapagbago, at maraming kaluluwa na maalis sa kadiliman, sa maskara ng mundo, sa pagkukunwari, mga kapanalig, kundi magkaroon tayo ng tunay na landas, liwanag, patungo sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong magsawa, mga kapatid. Huwag tayong tumigil sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. At ingatan natin ang ating puso at huwag tayong maawa doon sa masamang levadura ng mga pariseo. Baka katabi mo, baka kasama mo, baka kaibigan natin, no? Kaya ayaw ni Lord yung mga mapagpunwari. Sabi nga ng isang advertisement, magpakatotoo ka. Amen. Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, no? Ako nung ako'y tinawag ng Panginoon mula noong 1986, no? Panahon po ng EDSA Revolution noon, ay nasa kabataan po ako noon, mapusok, no? At muntik na pong nakapasok sa mga kapatid natin na nice people, no? Kasi kami yung kumukuha ng mga pagkain para dinadala doon sa EDSA. So ngunit salamat sa Diyos, no? Noon, unti-unti na rin ako nawawalan ng faith sa ating Panginoon dahil sa nangyayaring kaguluhan noon. Pero to God be the glory, kasabay po ng EDSA Revolution na napakagulo. Doon ko nasumpungan ng ating Panginoon. Doon ko nakilala ang Panginoon sa pamamagitan po ng pag-imbita sa akin para mag-attend ako ng Catholic Life in the Spirit Seminar. At doon po ako nagsimulang mabago ang aking idea, pananaw, prinsipyo, at to God be the glory, hindi po ako natuluyang nakapunta doon sa mga nice people, no? At mula noon, araw-araw akong nakikinig ng Radio Veritas. At talagang hinanap ko ang ating Panginoon. At nung panahon na yon, kabataan ko, mapusok, pasaway, matigas ang ulo, no? Latata ng vices na sa akin. Pero unti-unti po, araw-araw, sabi nga ng kanta natin, binabago ako ng Diyos araw-araw. Amen. Kaya mula noon, tinawag ako ni Lord at ginamit sa ministeryo po ng Servants of God Community na hanggang ngayon po ay ginagamit ng Panginoon
Meron po kaming prison apostolate. Meron po akong na-organize sa loob po ng prison doon po sa Pampanga Provincial Jail na Trumpet of the Lord. Ito po'y binubuo po ng mga kapatid natin na galing din sa bilangguan na pinalaya ng Panginoon. At sila po ang aming kasakasamang naglilingkod. At meron din po tayong ginaganap na outreaches, no, pumupunta sa mga mahihirap, sa mga depressed area, lalo na po sa kabundukan, yung mga kapatid nating katutubo, no? Yung mga bata, no? Sinasaplayan po natin sila ng school supply upang sila makapag-aral na ang tanging layunin natin na darating araw sila'y matutong magbasa at sumulat para hindi na po sila maloko, mga kapatid, kasi sa kanilang kamangmang kuminsan sinasamantalaan po nila. Mula noon until now po, kaya kami po'y nananawagan, no, mga kapatid, kung meron kayong tira-tira, no, na blessing, damit, o anuman, ay hindi po sayang yan. Pwede po ninyong ipadala sa amin through Sister Angelica para po makarating po sa mga kapatid nating katutubo na nasa kabundukan. At meron din po kaming radio program every Saturday, ang The Lord is My Shepherd over DWBL Bright FM 91.9 Friends tayo. At pwede po niyo kaming mapanood through fan page, no? Just search The Lord is My Shepherd Bright FM 91.9. Alas 7 po yun hanggang alas 9 po ng gabi. Dito po sa aming nag-iisang Archdiocesan radio, no? Pag-aari po ng ating Archdiocesan dito sa Pampanga. At thanks be to God, ako rin po yung naging presidente up to the present po ng CFD, Catholic Faith Defender, na na-organize po namin dito sa aming Archdiocese sa paggabay po ni Father Abe at ni Attorney Mars. Salamat po mga kapanalig. Kaya mula noon hanggang ngayon, mga kapanalig, ay patuloy tayong naglilingkod sa ating Panginoon. At magpapatuloy tayo hanggang sa hangganan ng ating buhay. Amen. Maraming salamat po. Pagpalay kayo ng Panginoon. Sana patuloy kayong sumubaybay dito po kay Sister Angelica, sapagkat hindi po fake news ang maririnig natin dito. Kundi good news na nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ito ay isang mabuting levadura. Ito pong lapitan natin para tayo po ay umusbong sa ating pananampalataya, sa ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa at sa pagmamahal natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Bantayan natin ang ating isip, bantayan natin ang ating puso, mga kapatid, sapagkat alam mo naman po ang kalaban ay talaga pong naghahanap yan, lalo na po yung malalapit sa ating Panginoon. At bago ako magtapos, mga kapatid, gusto ko lang pong i-share itong aking nabasa, no? Amen. Sabi rito, mga kapanalig, no? Watch your thoughts for they become words. Amen. Watch your words for they become action. Amen. Watch your action for they become habits. Amen. Watch your habits for they become character. Watch your character for it's become your destiny. Mga Amen. kapanalig, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ni Sister Angelica. To God be the glory at tumasa po kayo. Kasama po namin kayo sa panalangin at kayo po yung aming ka-prayer partner. To God be the glory. Every day po, 6:30 ng gabi, meron po kaming daily prayer meeting ng Servants of God Community Catholic Charismatic Outreach Ministry. Iniimbita po namin kayo. Maraming salamat, Sister Angelica. Amen. Pagpalay ka ng Panginoon, gamitin ka ni Lord, at bigyan ka ng more anointing. God bless. Give to the Lord the best you have,
and the very best will come back to us. Smile because Jesus loves us. Good Amen. morning. Ganda po kay Sister Angelica. Amen. So, purihin ng Panginoon. Very well said, brother. Kumbaga, masasabi ko, ngayon ko lang nakakausap si brother sa pamamagitan ng messenger. Sige po. At masasabi natin na marami tayong natutunan sa kanya. At maganda yung sinabi niya, no? Ngayon, first time ko lang narinig yun nga. Amen. So, ako naman po ang magbabahagi sa reflection ko. Alam niyo po kasi, kapag tayo ay nagbabasa ng gospel, masasabi natin na kanya-kanya po tayong reflection. Bakit po? Kasi syempre, kanya-kanya po tayong level ng pananampalataya o relasyon sa Panginoon. Ang mahalaga lang po, matuto tayong makinig, no? Naalala ko yung mga nakaraang gospel, sabi, pag nakikinig daw po tayo ng gospel o nagninilay ng salita ng Panginoon, dapat po tayo parang maging bata. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, yung para tayong bata na yung nakikinig sa ating Ama na nagbibigay ng mga kanyang mga salita. Di ba ganun yung bata, no? Nakikinig lang sa magulang, nagtitiwala. So, sa atin po, itong binigay niyang pagninilay, yan po yung kanyang pagninilay according sa mga naging karanasan niya sa Panginoon. So ako naman po, ang pagninilay ko, kasi po ako pag nagninilay ng gospel everyday sa tulong po ng Panginoon, wala naman po ako magagawa sa sarili ko, no? Nagagawa ko po to dahil ang inspirasyon kay Diyos, no? So masasabi ko po na, nilagyan ko po siya ng hashtag na mga plastic sa impyerno. So, bakit ganun ang naisip ko? Ganun po kasi ang nangyayari sa akin. Kasi usually po, madaling araw po ako, nagkakaroon ng reflection, talagang tahimik ang lahat. Oh. At masasabi po natin na ito pong gospel na to, yung sinabi po ng Panginoong Hesukristo, masasabi natin na ano po nga ba dapat ang makita sa atin ng Panginoon? Tama si brother, no? Itong mga nakaraan na gospel, nagkaroon ng part 1, part 2, part 3, yung tungkol sa pagsasabi ng Panginoong Yesus ng mga plastic kayo, mga mapagpaimbabaw kayo, no? Sa language natin ngayon, mga plastic. Ano ba ang plastic? Ay talagang hindi natutunaw yan, di po ba? At masasabi natin na ayaw ng Panginoon na ang tao ay mapagpaimbabaw. Kumbaga masasabi niya, sa panahon pa lang ng mga Pariseyo, ipinakita na, no, tinulog sana ng Panginoong Hesukristo na masasabi ng mga dalubhasa sa kautusan. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? Para kayong mga nicho, mapuputi lang sa labas pero sa loob, puno ng kabulukan. Amen? So, anong gusto sa atin ng Panginoon? Sino ba ang mga mapupunta sa impyerno? Siyempre, yung mga plastic na tao. Amen? At marami po talaga sa panahon ngayon natin na naglaganap. Akala po siguro natin, yung mga plastic na mga kakalat-kalat lang sa daan, yung mga use na mga mineral water, hindi. Actually, ang daming plastic na nagkalat sa sanlibutan. Sa paano pong paraan? Di po ba minsan na, halimbawa lang po, hindi ko po nilalahat, no? Halimbawa sa eleksyon, makikita natin na yung mga nagkakandidato talagang sinasabi nila yung mga mabululaklak na salita para makakuha ng botante. Nandiyan yung time na talagang tumutulong sila. Talagang binibigay nila talaga yung kanilang mga the best. Kasi syempre gusto nilang manalo. Pero sa puso nila, ano ba talaga ang intensyon nila? Maglingkod sa tao? O baka naman gusto lang mag-gain ng kapangyarihan? At meron talagang nagkakaganyan. Nakakalungkot nga po dito lang po sa Pilipinas, di ba? Sa PhilHealth, kapatid, no, nakakagulat na ang PhilHealth ay para sa mga may sakit. Pero anong nangyari? Nagkakaroon ng corruption. Yan ang mga sinasabi ng Lord na mga mapagpaimbabaw. Kahit na yung mga naglilingkod sa Panginoon, no? Ako naman po, ako nagsasabi in general, no? Pero talagang meron pa rin at hindi nawawala na kahit naglilingkod ka na sa Panginoon, nagiging plastic pa rin. Ginagamit ang paglilingkod sa Panginoon para pagtakpan, itago yung kanilang mga masamang gawa. At lalong nakakatakot yun. Kasi sabi ng Panginoon, naku, mag-ingat kayo, no? Kasi hindi basta-basta ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nangaral ng salita ng Diyos, mas malaki ang pananagutan mo sa Panginoon. Kaya huwag natin gamitin ang Panginoon sa paglilingkod natin para matakpan yung mga kasalanang ginagawa natin. Kasi alam nyo, kahit hindi tayo nakikita ng mga tao sa mga masasama nating ginagawa, kitang-kita tayo ng Diyos. Wala tayong maililihim sa Kanya.
basang-basa ng tao ay ng Diyos ang ating puso. Amen? Alam mo, napakabuti ng Diyos. Ang dami kong natututunan sa Panginoon sa everyday gospel. Masasabi ko ng Lord na habang kasi alam niyo po mga kapatid, habang lumalapit tayo sa Panginoon, hindi tayo nagiging banal. Alam niyo kung bakit? Sapagkat Diyos ay banal. Habang lumalapit tayo, lalo natin nakikita yung ating mga kakulangan, kahinaan, kaya lagi natin kailangan ng Panginoon everyday. Amen? So, ayaw ni Lord na tayo maging plastic na itatapon sa impyerno. At ano ang impyerno? Ay, araw at gabi parusa. Dito nga po sa mundo yung plastic natutunaw daw yata yan, matagal na taon pag tayo po, mga mapagpaimbaba, mapunta sa impyerno, sinusunog na tayo at pamasunog. Amen po. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Ewan ko nga lang, actually naiintindihan ko. Nasabi ko sa dinabi-dami, mga milyon, trilyon na nilikha ng Diyos, ilan lang ang nagkakaroon ng interes makinig sa mabuting balita. Bakit? Tama si brother. Iba ang nadidinig ng tao sa mundo. Mga fake news. Actually, sa commercial lang Pag nanood ka ng commercial, di ba merong mga nakatagong pang paibabaw dyan. Sasabihin na, to gamitin mo to, puputi ka, gaganda. Nung ginamit mo, hindi ka naman nag-consult sa dermatologist. Imbis na pumuti ka, lalo ka nagka-rashes. Actually, ang pagiging plastic ay hindi lamang sa tao. Ang pagiging plastic minsan na napupunta sa mga bagay, pangyayari, ginagamit ng dyablo. Ganyan ang dyablo Alam niyo po, ang dyablo na yan, plastic. Yan ang hari ng plastic. Yan ang hari ng pag-imbabaw. Bakit? Biro mo, simula na ang Panginoong Jesus ay namatay at muling nabuhay, Jesus is a victorious God. Pero nang ginagawa niya sa panahon na ito, nagsasabog pa rin siya ng kasamaan at naloloko pa rin niya ang maraming tao. Talo na siya Lucifer is a talo na. Kaya kapag tayo ay natutukso at nadadala sa kasalanan, tayo, yung free will natin, ay ibinibigay natin sa dyablo. Kaya sabi ng Panginoon, yung sa pangalawang gospel, yung part ang mga dapat katakutan. Alam nyo kung ano yung dapat katakutan ng tao sa panahon na ito? Hindi ang coronavirus. Sapagkat ang virus, kahit naka-stay at home ka, ang virus ng kasalanan, nandyan lagi. Parang leon, nag-aabang ng perfect timing para tayo siluin. Kaya anong sabi ng Panginoon? Kailangan natin mag-face shield. Mag-spiritual face shield. Ano yun? Yung Holy Spirit. Mag-mask tayo. Spiritual mask. Ano yung spiritual mask? Kailangan maging Christ-like tayo. Yung makita sa atin, ang mukha, ang karakter ng Panginoong Jesus. Mag-social distancing tayo. Spiritual social distancing. Ano yun? Layo tayo sa kasalanan. Sa panahon ngayon, layo pa lumalapit sa kasalanan Amen? At mag-alcohol tayo. Spiritual alcohol. Ano yun? Mag-disinfect tayo ng salita ng Panginoon every day. Kaya masasagot ko ang tanong kung bakit maraming tao ang walang interes sa salita ng Panginoon. Dahil galing din ako doon. Galing din si Brother Bong doon. Amen? Alam niyo kung anong sagot doon? Sapagkat sa panahon na ito, hindi na sinusunod ng tao ang kalooban ng Diyos. Ang nangibabaw sa tao, ang human will. Gusto ko to, wala akong tinatapakang tao, akin to. Amen. Kaya masasabi ko talaga na sa panahon na ito, nagkalat ang mga plastic na pwedeng mapunta sa impyerno, nagkalat yung mga dapat natatakot tayo, Marami tayong, minsan bigla na lang yung manig, lumindo sandali, takot na tayo Ang masama nga, doon pa lang natin naaalala si Lord pag may mga ganyang sitwasyon. Sa panahon na ito, kaya tayo may daily gospel. Alam niyo, napakabuti ng Diyos. Talagang ako hindi ko alam kung anong sasabihin kong word Ito na po yung perfect timing para magbalik tayo sa loob sa Panginoon. Bakit? Jesus will come anytime. At itong pandemic na ito is just a warning. Binibigyan tayo ng warning ni Lord. Napakabuti ng Diyos. God is good all the time. Kung tutusin, isang kisap mata ng Diyos, andyan ang Panginoong Hesus, isang kisap mata ng Diyos, patay ka na. Pero warning ang binigay ng Diyos.
isang mapagmahal na warning. Kaya itong pandemic na to, kung titignan mo yun na positive way, meron siyang magandang balita mula sa Panginoon. Ano yun? Tinuruan tayo ng disiplina. Samantalang noon, puro tayo busy, walang disiplina. Ay sasakay daw ng LRT, talagang unahan pa eh. Kakain lang eh, hindi pa maghuhugas ng kamay. Amen? Tinuruan tayo ng disiplina. Pero ano yung pinakagustong ituro ng pandemic na ito? Kamukha sa panahon ni Juan Bautista, sa panahon ng Panginoong Hesus, sa panahon ng mga propeta at mga hari, Abraham, ano sabi ng Panginoon? Magbalik loob na kayo sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Amen? Alam nyo, nasa huli ang pagsisisi. Naalala ko tuloy yung kwento ng Panginoong Hesus tungkol kay Lazarus at yung sa mayaman, pareho silang namatay. At nung time na yung mayaman, na-realize niya na kung pwede lang, balik siya dun sa kanyang mga kapatid para sabihin na, huy, magbago na kayo. Gusto pa ba natin yung ganong sitwasyon na kung kailan nasa impyerno na tayo? Tsaka natin sasabihin, Lord, everyday na ako magbabasa ng Bible. Lord, everyday. Hindi po ba? Napakabuti ng Diyos. Ang mga nangyayaring pagsubok sa atin ngayon, open book na ang Bible. Alam na natin yung sagot, pero ayaw pa rin tanggapin ng tao. Huwag tayong matakot sa mga pumapatay sa pisikal na katawan. Matakot tayo sa mga pumapatay sa espiritu dahil ang espiritu natin ay panghabang buhay. Is either eternal life o eternal punishment. It's your choice. It's my choice. Walang mayaman, walang mahirap, matanda, bata. Pagdating sa pagpunta sa Panginoon, hindi tayo haharap sa Panginoon na sasabihin natin, Lord, ang dami kong natulungan. Lord, hindi. Alam ni Lord kung plastic ka o hindi sa kanyang harapan. Napakabuti ng Diyos. Ako po, personal sharing, masasabi ko po na, sabi ni brother, nakikinig talaga ako sa kanya kanina eh. At maganda yung mga sinabi niya na, lalo yung part na nag-share siya ng buhay niya, na dati ganito siya, ganyan, may mga bisyo. Actually, brother boy, ako din. Galing din ako sa isang ugaling, masasabing, isusuka mo ko, brother boy, kasi napakasama ng ugali ko. Talaga po. Kaya ako, alam mo, ngayon ko na-realize na wala palang matigas na tinapay sa Diyos na mainit magmahal. Amen? Kahit pala gaano ka karumi, kahit yung basahan na puno na ng grasa, mantika, burnal, mabaho, kayang gawin ng Diyos yung busilak. Ano lang ang sikreto? Humility. Pagsuko. Kapag sinabi ng Panginoon sa utos niya, anong sagot natin? Yes, Lord. No question, nor arguments. Bakit? Sapagkat ang utos ng Diyos ay perpekto. At hindi lang yon. Pag nag-utos ang Diyos, may kasamang pangako. At pag may kasamang pangako, may kasamang gantimpala. Kaya napakasarap maglingkod sa Panginoon. Dumating ako, actually ako, nakakilala ako sa Panginoon year 2002. Ngayon lang po ako tumino, 2020. Ganun po ang mga struggle na naramdaman ko sa Panginoon. Talagang tinatawag ako ng Diyos. Kasi talagang meron siyang hihirangin kapag nagbabasa ako ng Bible, natututunan ko ang mga buhay nila Moises, ang buhay ni San Pablo. Talaga naman pala, hindi pumipili ang Diyos ng banal, pumipili siya ng makasalanan. Kasi kapag nagbago yon, naitataas ang kapurihan sa Panginoon. Kaya itong Facebook Live na ginagawa ko po ito, masasabi kong ang Diyos ang binibigyan ko po ng papuri. At sana, yung mga sabi nga ng Panginoon, ano ba ang mapalad? Ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. At hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung lang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Sana po, ito po yung iiwan ng tanong sa atin ng Panginoon sa gospel na ito. Ano pa ba ang pagpapaimbabaw ang mayroon ka pa mapaghanggang sa ngayon? Ayan, pwede nyo po isama yan sa pagninilay nyo, no? At pangalawa, ano pa ang mga masasamang ugali na mayroon ka na siyang pumapatay sa iyong espiritu? Amen? So, araw-araw po, meron tayong question for today's gospel.
para madaling kayo makapagnilay. At kapag nasagot niyo without honesty, walang halong kaplastikan, masasabi natin na matutulungan tayo ng Panginoon sa ating mga kahinaan. Amen. So marami pong salamat. Tayo po magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ginising mo na naman ang aming diwa sa iyong mabuting balita. Tunay, Lord, na plastic kami. Nagiging plastic kami kapag sumusumpong na yung aming human will. Bigyan mo kami ng kababaang loob sapagkat itong katawang lupang ito ay iiwan namin at aming espiritu lamang ang magbabalik sa iyo. Na sana sa paghuhusga, pag nasa harap na kami ng aming tagapaghatol, marinig natin ang pinakamasarap na salita, pangungusap, at ano yun? Ikaw, Brother Bong, pumasok ka sa aking kaharian, ikaw na aking tapat na alipin. O yung pinakamasakit na pangungusap, ikaw, Brother ganito, isa kang masamang alipin, doon ka. Ibubulid kita sa impyerno. Amen. Ang tunay na kayamanan ay ang Diyos. Siya lamang ang tunay na kayamanan sapagkat sa Kanya lahat ng gagaling. Sana maging wais po tayo, maging sigurista sa buhay. At ang pagiging sigurista sa buhay ay kapag ang Diyos ay nasa iyo, sino ang laban sa iyo? Marami pong salamat sa nagpapasalamat po ang Dordi family para sa mga blessings, material and spiritually. Gayon din po mula kay Garcia family, kina brother. Nagpapasalamat po siya sa everyday na kalakasang ibinibigay mo sa kanya. Gayon din po sa mga lahat po ng pamilya natin, no? Magpasalamat tayo, no? Alam niyo po ang sekreto ng pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon ay pagpapasalamat, lalo na sa panahon ng pagsubok. And happy birthday din po kay Sister Vicky Temperley from England sa October 18. At gayon din po, prayer request mula kay Jonathan Temperley na gumaling na yung kanyang uncle na nadurog sa football mula sa kanyang mommy. Sa Vicky, kay Josel Abelia, protection sa COVID at pagbabalik loob sa Panginoon. Kay Ate Belen, na inoperahan kahapon. Naku, sana po Lord, magaling na po siya ngayon. Hipuin mo ang kanyang inoperahang parte ng katawan. Kay Brother Matt na dumadanas pa rin ng problema. Gabayan mo siya, Panginoon, na makayanan ito sa tulong mo. Kay Brother Jemar, na good health, long life sa kanya at sa kanyang pamilya at saka marami pang racket sa trabaho. Ganyan din kay Maribeth Kuya Koses sa kanyang healing mula sa kanyang husband na si Brother Moises. Rest in peace, Panginoon. Pinapanalangin namin ang kaluluwa ni JM Nepomuceno, isang 15 years old na teenager. Namatay po siya noong isang araw, mga 2 days ago. And then si Father Sunny Ramirez, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahiram mo sa amin, sa kanya, ginamit mo siya sa iyong mabuting balita. At gayon din po kay Brother Bong Rosas, na kamamatay lang po din na kahapon. Ito po yung mga naglingkod sa iyo, Panginoon. At lahat po ng mga taong namatay na, ipinahabili namin sa iyo ang kanyang kaluluwa. Ikaw po ang may hawak ng paghahatol, ng pagpapatawad. Maraming salamat, Panginoon. Gayon din po, tayo po'y manalangin ng dasal na itinuro sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming paintulot sa tukso at iyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. To God be the glory. Konting announcement po. Yun po. Napakahalaga po na ang bawat gospel, kamukha po ngayong Friday Gospel, pakishare na lang po sa timeline nyo. Kasi yan po ay God's Great Commission. Ipalaganap ang mabuting balita at napakadali na lang. Amen? Kasi nung panahon ng Panginoong Yesus, kailangan mo pang sumakay ng bangka, umakit sa bundok. Eto, pindot-pindot na lang, no? Kumbaga, sa Facebook nyo, nakapag-post nga kayo ng mga online selling nyo, o kaya mga sama ng loob nyo. Bakit hindi natin i-share ang Friday Gospel sa inyong timeline para yung mga Facebook friends nyo naman po, makarinig din ang mabuting balita. Utos po yan ng Panginoon na dapat nating sundin. And of course, kung hindi po kayo available sa ganitong oras, nire-replay ko naman po to buong araw. Usually, nire-replay ko siya ng 9 o'clock, 12 o'clock, every 3 hours, no?
Kasi may mga tao talaga hindi sila available. Anyway, punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Nandiyan po yung mga nakaraang Everyday Gospel at yan po ay pwede nyo i-share sa inyong timeline. At pwede din po kayo mag-subscribe para naman po sa YouTube channel makapag-live din po tayo. And of course, kung meron po kayong Thanksgiving and prayer request, i-private message nyo na lang po ako. Kung kasama po kayo sa group chat namin na The Word of God Daily Gospel at Facebook Live, pwede rin nyo pong i-message, no? Sasama po natin everyday yan. At mamaya pong hapon, alauna, meron po tayong Bible study ng New Testament. Ito po tungkol sa talaan ng mga angka na pinagmulan ni Hesus Kristo at ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. So, ginagawa po natin ito once a month. Last year po, tuwing 15, ang ating pong naging topic ay Old Testament, yung creation, yung paglikha. So, palit-palit lang po yan, yung New Testament, Old Testament. Siyempre, kailangan po paunti-unti, nalalaman po natin yung nakasulat sa Bible everyday. Sa Bible, no? So, mamaya pong alauna, no? And then, ano pa yung announcement? Sandali lang po, ayan. Ayan. Kung gusto po nating maging bagong nilalang, magtulungan po tayong i-viral ang mabuting balita sa social media. Yan po yung pinagkakalat. Yan po yung di fake news. Amen? Kumbaga, yan ang pinagchichismisan dapat ang salita ng Panginoon, no? At kung ibibigay po ni Lord ang October 17, 2020, Saturday Gospel, muli tayo magsama-sama sa mabuting balita. Gayon din po sa October 18, sa linggo, ang kasama ko naman po ay si Brother Ding. No, isa rin po siyang matagal na preacher, no? Ganun din po. Tuwing umaga po, alas 7, Monday to Sunday po. And of course, maraming pong salamat ang Diyos ang pinagbigyan nyo. Ang lahat ng ito po ay papuri sa Panginoon. To God be the glory. Ingatan po kayo ng Panginoon. Maraming pong salamat. Amen.